na nakaba, pusong nagdurusa. Pagsubok at hirap, di mo na kayang kusa. Tila nawawalan ng lakas at pag-asa. Ang mundo'y madilim, di makita ang daan. Ngunit isang gabi, may tinig na narinig. The blind unity, night light devotion. Ang loob sa banal na salita, nagbigay ng liwanag. Dating nawawala, ngayon nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Ang buhay mo'y nagbago sa kanyang biyaya. The blind unity, night light devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umapos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa. Kahirapan kapansanan, bilat lang sa pag-ibig. Upang Diyos ay mapaglingkuran. Salamat sa Kanya sa gabing banal. The blind unity, night light devotion, di Kanya binitawan. Ang buhay mo'y nagbago sa Kanyang biyaya. The blind unity, night light devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umapos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa, sa bawat pakikinig, bawat panalangin. Landas mo'y naituwid, di ka nalililim. Pagsalita niya ang iyong gabay, sa bawat habang ika'y kanyang alalay. Ang buhay mo'y nabago sa kanyang biyaya. Kapag gabi, night light devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umagos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa. Kapag unity, night light devotion, ang iyong tagumpay. Diyos ang nagbigay ng bagong buhay. Sa bawat isa. Sa dilim ng mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Sa bawat pusong sugatan, pag-ibig niya'y alay. The blind unity devotion, tinig ng pag-asa, kapayapaan. Sa salita ng Diyos, tayo'y magkaisa sa Kanyang harapan. The blind unity, night light devotion, sa presensya ng Diyos, tayo'y magtipon. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our live sa ating The Blind Unity Weekly Night Live Devotion. Welcome sa ating ika-episode 18 na Night Live Devotion. Just stand by at sa ilang saglit, tayo ay mag-uumpisa na rin ng ating Weekly Night Live Devotion. Siyempre, pupuntahan ko muna ang aking partner kung saan nandoon sa kabila nating platform sa ating The Blind Unity Facebook page. Stand
standby mga ka-unity at mga ka-inspire. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay pagkas. Feel free to comment sa inyong mga sa inyong mga prayer request. Ano pa yan? Nabulol na ako. Sorry po. Isipan, At syempre, mega love shoutout sa inyong lahat sa ating kanang The Blind Unity YouTube channel. sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion, sa presensya ng Diyos tayo'y magtiwag. Sa awit ng papuri, ngalan niya'y lakas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wakas. Okay. Just standby lang po at pupuntahan natin ang ating partner na si Pastora Faith Eunice Robante. The Blind Unity official text box. Enter studio button. Posted 5 days ago. StreamYard. Customize and control. Post a comment. Canva overview button. Mute microphone button. Info button. Mute my Canva. One guest more but go live button. More button. One guest button. At wala pa si Pastora. Ayan na. Problemado, puso'y lito. Pagsubok tila di matapos ito. More button. One guest button. Direksyon, walang liwanag. Pangarap tila di naangat. Ngunit may tugon, may kasagutan. Unity Nightly Devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig, puso'y mapayapa lagi. Pananasalita, nagbigay ng pag-asa. Aking problema, ngayon'y di na nag-iisa. Sa bawat pag-attend, biyaya'y umaapaw. Dating madilim na buhay, ngayon'y kumikinang, ngunit may tugon, may kasagutan. Ang iyong sandigan, Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig, puso'y mapayapa lagi. Ngunit may tugon, may kasagutan. The Blind Unity Nightly Devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig, puso'y mapayapa lagi. Mula sa kawalan, tungo sa kaganapan, Diyos ang gumabay sa iyong kahirapan. Sa bawat pakikinig, bawat dasal, buhay mo'y nagbago, walang kapantay. Ngunit may tugon,
More button. One guest button. More button. Go live button. More button. Go live button. Space. Back button. Overview button. Customize and control Google Chrome button. Destinations link. Party Popper special offer heading. Continue link. The latest versions of some browsers. For example, create button. Can upgrade to Party Popper special offer. Continue link. Upgrade to the advanced plan for free. The latest versions of some stream menu. Stream click new. Continue link. Party Popper upgrade to the advanced close mode. Create button. Streams upcoming fast tab. The Blind Unity Night Live Devotion. Episode 18. Scheduled. 0800 p.m. More options button. Dialog. Delete broadcast button. View on Facebook opens in a new edit button. Invite guests button. Enter studio link visited. Pro tip. Up to 10 people can be on stage. Customize C3 tabs button. New tab button. StreamYard.com/08k text. The Blind Unity official. Mic working question mark. Mute microphone button. Stop cam mic and display. The blind enter studio button. Post a comment. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang, O Jesus, ang sandigan. Pangako mong tunay sa buhay ko ang siyang gabay. Aking lakas at kanlungan, simula't katapusan. Ikaw ang gabay at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ang siyang gabay. Aking lakas at kanlungan, simula't katapusan. Ikaw ang gabay at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita.
Diyos, ikaw lamang, itatanghal kita. Showing English, US, QWERTY, keyboard. Button. Return to English, US, QWER, go post a comment text box. Go live button. More button. Pagbati po ng magandang gabi sa bawat isa sa atin dito sa The Blind Unity Night Live Devotion. At ngayon po ay nasa ika-18 episode na po tayo ng Night Live Devotion na ito. At nagpupuri tayo sa Diyos sa kabutihan niya dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na patuloy pa rin may pahayag ang salita ng Diyos sa gitna man ng napakaraming mga technical issues na ating na-experience yan. Sa mga nagtatanong, bakit hindi tayo makapag-live sa ating Facebook, may problema po ngayon sa StreamYard, may mga inaayos sila kasi sa pag-update ng mga browsers katulad ng Google Chrome, Microsoft Edge, at sa Firefox, may mga update sila doon na nagkakos ng instability o hindi maayos na mga function ng studio sa StreamYard. Kaya po sa ngayon ay hindi tayo makapag-live sa ating Facebook page. Kaya man, kung tayo man ay naka-live na sa ating YouTube channel ngayon, ay mapapanood pa rin naman tayo doon. Pero sa ating Facebook Live ay hindi muna tayo makakapag-live na. May mga technical issues lang na inaayos ang StreamYard dahil nag-update kasi ang mga browser at sa bawat update kasi nila, dyan din naka-connecta yung mga update ni StreamYard. May mga inaayos dito sa StreamYard na kapag nag-update yung mga browser, kailangan ding makisabay ng StreamYard doon sa mga update na yun. Kasi ang StreamYard po ay Chrome-based live browser. Ay Chrome-based live studio, I should say. Professional live studio siya na Chrome-based. Wala po itong idina-download na application. Kaya anumang update ng Google Chrome, ng Microsoft Edge, ng Safari, o kaya Firefox, makiki-update din po dyan. Nag-update din po ang StreamYard kasi browser-based live studio kasi siya. Kaya lahat ng update niya nakabase rin sa pag-update ng mga browsers na ginagamit. Kaya sa ngayon, hindi po tayo makapag-live sa ating Facebook page. Magkagayon man, ay hindi po mapipigilan ng ganitong mga pangyayari ang ating gawain. Magandang gabi, partner. Ay, magandang gabi, partner. Magandang gabi dyan sa iyo at sa mga kasama mo dyan sa inyong lugar. Yes. At magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa YouTube channel natin. Magandang gabi talaga. May galab shoutout sa mga nandiyan dyan. Yes. At sa oras natin na ito, 5. Ay tayo'y mag-umpisa na? kung dumako sa gawain. Opo, dahil ito na yung talagang oras ng ating gawain. Kaya dadako na po tayo sa gawain natin. Yung iba na gustong humabol na lang sila. Pero tayo po ay magsisimula na sa gawain natin ngayong araw na ito. Okay. Okay, mga ka-inspire, mga ka-unity, tayo po mag-umpisa na sa ating weekly night live devotion. Nasaan pala partner ang mga gaganap? Sino ba ang mga gaganap dito? Mukhang wala akong nakita Sorry ha. Ngayon pa lang din nahitanong at wala.
Wala akong nakitang fan. Sige, baka busy sila at tayo na lang muna ang ano. Kung Okay. hahabol sila, so yan. Hahabol sila sa atin. Kahit di Sige tayo po, saglit lang natakbo. ha. Yeah. Tumabol na lang sila pero kaya nang sabi natin, sisimulan na natin yan. Wala na tayong hihintayin. Yes, dahil ang oras ay tumatakbo. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Webes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Webes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity TeamTalk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected. Paki-subscribe lamang ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating YouTube channel na The Blind Unity Official, kung mga nandiyan dyan na ang ating mga
kapatid, kaibigan, mga kasama. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. At wala man bagamat tayong live ngayon sa ating Facebook, alam natin na ang ating mga kapatiran, ang ating gawain ay patuloy pa rin namamayagpag sa ating YouTube channel. At pakibahagi ang ating gawain na ito, ang ating live stream na ito, pang marami pa tayong maabot na mga kapatiran sa pananampalataya. Tayo po ay nasa ika-episode 18 ng ating weekly night live devotion kasama ang ating si Pastora Faith Eunice na tagapagbahagi ng ating banal na salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain, tayo po ay dadako sa ating opening prayer. Maraming salamat po sa lahat na nandito na handang makinig sa salita ng ating Panginoon. Ngayon po at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na may kapangyarihan sa lahat, narito lang po kami upang muling makinig sa salita mo. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa mga salita mo, Panginoon, sana po ay maisabuhay namin ang lahat na ito upang tumibay pa ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sana maintindihan namin lahat ng aming narinig. Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Sa bawat isa sa amin, ingatan mo po kami sa araw-araw o sa anumang oras o sa anumang panahon, Panginoon. Gabayan po ang bawat isa sa amin. Panginoon, pinasasalamatan namin ang mga pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Amen. Ayun po, maraming salamat sa ating kapatid na si Rolando Cantera. Ayan po, purihin ang Panginoon, bagamat tayo po ay dumanas ng maraming pagsubok o struggle ngayong araw na ito. Pero purihin natin ang Diyos at sa katagumpayan na ibinigay niya sa ating lahat. Lalo na po sa gawain nating ito. Bago po tayo magpatuloy sa pagbabahagi ng banal na salita, tayo po muna ay makarinig ng makalangit na awitin. Umaawit na pupuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo ng pupukay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri ng diriwang ang
ng lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, napupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Ang sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Ang sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Okay po, purihin si Yahweh ang ating Diyos. Ayun po, isang palakpak para kay Lord. Thank you po, Lord. At sa gabing ito, tadako na po tayo sa ating pinaka-espesyal na parte ng ating spiritual program na kung saan atin na namang papakainin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng hinirang ng Diyos, ang ating kapatid na tagapagbahagi ng salita ng Diyos, ang ating si Pastora Faith Eunice Robante. Magandang gabi po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Pinupuri natin ang Diyos sa pagkakataon na patuloy na pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. At sa gitna naman ng napakaraming mga kaabalahan sa buhay na ito, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na muling pakinggan at muling maunawaan ang mga bagay na nais na ituro ng Diyos sa atin sa bawat sandali. Kaya po, kung mayroon po kayong mga Biblia, inaanyayahan kong samahan niyo akong basahin ang ating pagbubulay-bulayan ngayon
mula sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanata 10, talata 35 hanggang 45. Mark chapter 10, verses 35 through 45. At ganito po ang ating mababasa. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatiin ko? Magbabautismo ba kayo sa bautismong tatanggapin ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin na ninyo. Ang sarong iinumin ko ay iinumin na ninyo. At babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kalawa. Ang mga luklukang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ang siyang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Pagpapala po ng Diyos ang sumaatin sa pagkabasa ng kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Tayo po manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa sandaling aming pakikinggan ang iyong mga salita. Dinadalangin namin na samahan niyo po kami at ang iyong lingkod na iyong gagamitin ay gamitin mga instrumento upang maunawaan namin ang mensaheng ito at maging buhay namin ito at may bahagi namin ito sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang dahilan? Bakit nais natin maglingkod? Bakit ba gusto natin na ma-promote? Bakit ba gusto natin na makilalang isang leader? Para ba tayo ay parangalan? Para ba tayo ay sundin? Para ba tayo ay siyang maging tagapanguna at hindi kailangang utusan? Tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong ibang standard na marapat sundin. Hindi katulad ng sa mundong ito. Kasi sa mundong ito, ang paglilingkod sa Panginoon ay ang paglilingkod. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa lahat ng aspeto. Marami ang naglilingkod dahil lang sa titulo. Kapag ikaw ay may titulo, malaki mo ng karangalan yun. Totoo naman na kapag ang titulo mo ay mataas, halimbawa ikaw ay presidente, vice president, o anumang posisyon sa loob ng isang grupo, ang sarap naman sa pakiramdam na ikaw ay iginagalang at sinusunod ng mga tao. Pero kung minsan, dahil sa mga titulong ito, nakakalimutan natin na nandito tayo, na-promote tayo, naging mga leader tayo, para maging halimbawa ng paglilingkod at hindi bilang mga pinapanginoon o pinaglilingkuran. Ang teksto na ating binasa ngayon, ang mga talata mula sa aklat ng Marcos, ay nagpapaalala
sa atin kung ano ba talaga yung layunin ng tunay na paglilingkod. Hindi lang siya isang gawain dahil gusto mo. Kung hindi isang responsibilidad na dapat ay gawin mo. Kasi madalas, kahit noon, ang paglilingkod ng tao ay para lang sa sarili nilang karangalan. Kaya nga dito, itinuwid ng Panginoon ang magkapatid na Santiago at Juan. Dahil ang hiling nila, sana makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. At sabi ng Panginoon, kaya ba ninyo na batahin, harapin, ganasin lahat ng mga paghihirap na titiisin ko? At sabi nila, oo, kaya po. Pero dito ay pinalala sa kanila ang tatlong bagay na ito. Kung ano ba yung kahulugan ng isang tunay na paglilingkod. Kasi sabi nga, yan ay para sa mga pinagdaanan, yung hinihiling nila. Hindi yan basta-basta na katulad ng sa mundong ito. Kundi yung makakapagkamit lang nun ay yung mga tao na handang tiisin ang mga paghihirap, ang pagsasakripisyo para sa Panginoon. At dito ay tatlong bagay ang itinuturo sa atin. Una, kaya tayo naging lingkod ng Panginoon, ang dahilan kung bakit tayo dapat maglingkod ay upang maging halimbawa ng pagpapakumbaba. Ang sabi doon sa verse 42 to 43, ang sabi niya ay ang mga hintil, ang mga tagapanguna nila, yung mga dinadakila, yun yung nasusunod. Pero yung dapat na maging isang dakila, kung gusto mo natanghalin na dakila o isang mataas na tao, isang tao na iginagalang, mahalagang matutunan mong maglingkod. At ang paglilingkod ay hindi para itaas yung sarili mo, kundi ibaba yung sarili mo doon sa level ng iba. Hindi ikaw yung susundan lang nila. Kung hindi, matututo ka rin sumunod at makinig sa kanila. Sa panahon natin ngayon, ang nakikita natin madalas sa mga leader, hindi lang sa pamahalaan, kundi kung minsan kahit sa simbahan o kahit sa mga online ministries, marami ang nagpapahayag na sila yung mga leader. Pero marami sa mga nagpapahayag nalilimutan na ang pagiging leader nila ay hindi para sila ang sundin, para sila lang ang igalang, hindi para maglingkod sila. At minsan, ginagamit nila yung mga posisyon na hawak nila, hindi para maglingkod, kung hindi para sabihin, ako ang leader dito at dapat na sumunod kayo. Walang dapat na sumunod sa akin dahil ako ang mataas. At dyan bumabagsak ang marami. Dyan bumabagsak kahit ang mga matatagumpay na ministeryo. Dahil nakakalimutan ng pagiging leader, hindi pagpapataas ng sarili o hindi paglilingkod. Kaya minsan, sa mga online ministry, nalulungkot na lang ako kapag may mga nakikita kong mga entitlements na ginagamit ng mga leader. Pero hindi naman nila ginagamit yun para maglingkod. Para bumaba sa level ng kanilang mga kasama.
Kung hindi, ginagamit lang nila yun para higpitan yung kanilang mga kasama. At sabi nga, kami lang may karapatang magsalita kasi mga opisyal kami. Kaya nga minsan, yung paggamit ng mga termino na admin or president, minsan kapag kuwan ay ayokong naririnig kung minsan. Dahil yung iba doon, hindi man lahat, ginagamit lang ang ganong mga titulo para lang sa sarili nilang karangalan. Kaya yung mga miyembro, hindi malapit sa kanila. Kasi ang alam ng mga miyembro, katatakutan sila at hindi sila ma-approach ng mga tao. Kaya minsan sinasabi ko na lang na, mag-ingat sa mga gumagamit ng mga ganyang titulo, baka malimutan nyo na kung anong dahilan. Bakit kaya naging mga leader? Kasi may mga ganyang tao. Nung naging leader sila, nakalimutan nilang bago sila napunta doon, naging mga tao rin silang sumusunod sa mga nasa taas sa kanila. Pero nung naging leader sila, nakalimutan na nilang lingkod pa rin sila at bababa rin sila mula sa mga posisyon nilang yun at hindi sila habang buhay nandun. Kaya sabi niya, maging lingkod. Yung nais na maging dakila, yung nagnanais na maging mga leader, dapat maging lingkod. Bababa ka para sa kanila. At yun, kung minsan, ang mahirap gawin. Yung ikalawa, maging alipin ng lahat. Pag sinabing alipin ng lahat, ang iniisip natin madalas ay susunod ka lang sa kanila, wala ka ng karapatang magsabi ng nararamdaman mo. Hindi yan ganoon. Kung hindi ang sinasabi ng pagiging alipin ay magsasakripisyo ka na ibigay ang oras mo, ibigay ang panahon mo para maglingkod sa iba. Hindi lang laging, ay ako ang leader, kaya iutos ko na lang ito sa iba. Bahala na sila. Kaya nga naging leader ako dahil tapos na ang termino ko sa mga ganyan. Sila naman na ang gumawa. Leader na ako ngayon, ipapasa ko na sa kanila. Kung minsan ay maling kaisipan. Kaya nga sabi sa verses 44 to 45, sabi niya, ang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Matuto kang bumaba, maging magsakripisyo para sa iba. Hindi lang yung paglilingkod mo, yung buhay mo, kung hindi ano man ang pangailangan nila, nandyan ka na aalalay sa kanila. Hindi yung, opo, kaya ko pong mag-leader. Wala pong problema yan. Nasubukan ko na po yan. Nakita ko na po yan sa mga leaders na nauna sa akin dun sa dati kong mga pinanggaling ng mga ministry. Kaya, madali lang po yan. Magagawa ko nga po yan na maayos, mas maayos pa kaysa sa kanila. Hindi. Hindi dapat ganoon. Hindi sabi na maging alipin ka. Hindi ka lang maglilingkod, kundi magiging alipin ng lahat. Magiging isang halimbawa para sa kanila. At ang katulad ay yung pag-aalay ng iyong sarili. Minsan, nakakalimutan natin na ang pagiging leader ay hindi boss. Malaki ang pinagkaiba ng boss sa leader. Dahil kapag sinabi mong boss, ikaw ay walang gagawin kundi mag-utos. Pero pag sinabing leader, mula sa salitang lead, pangungunahan mo. Hindi ka mag-uutos kung hindi ikaw ay kasama nilang gagawa. Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Tignan nyo ang halimbawa ng Panginoon. Sa buong panahon ng ministeryo ng Panginoon, hindi naman na sinabi na, Diyos ako, ayaw nyo makinig, o di bahala kayo. Kung ayaw nyo sumunod, di bahala kayo. Kung ayaw nyo gumaling, ayaw nyo magtiwala, hindi ko kasalanan yun. Wala akong pananagutin doon.
Pero makikita natin na naglingkod ang Panginoong Jesus hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya Kaya ang tanong sa bawat isa sa atin, kumusta ang paglilingkod natin? Naglilingkod ba tayo para tayong itaas? Bumaba, yalay ang ating mga sarili at maging isang alipin na nagiging halimbawa sa kanila. Tandaan natin na ang pagiging leader ay hindi pagiging boss. Tayo lang ang maumuna. Hindi natin sila pipiliting sumunod sa atin. Pero sa pamamagitan ng ating mga gawa, ito ang mangungusap sa kanila para sumunod sa halimbawang ipinapakita natin. Leader tayo, hindi natin kailangan na itaas ang ating sarili. Hayaan natin na ang Panginoon ang magtaas sa atin, ang iba ang magtaas sa atin. At nang sa ganon, maparangalan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo naging mga leader para umabuso ng tungkulin. Naging mga leader tayo para tayo ang maging halimbawa ng Panginoon sa bawat sandali. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos at naway magsilbi natin itong panglaw sa bawat araw na tayo ay sumusunod sa pangalan ng ating Panginoon. Charging stopped. Battery level is 95. Okay po, marami pong salamat. Pasensya na po sa medyo mga technical issues na naman. Ayun. At maraming salamat po sa bandal na salita na binahagi ng ating kapatid na si Pastora Faith. At tunay nga na talagang napakadakila ng Diyos dahil siya yung anak ng Diyos pero hindi upang paglingkuran kundi siya ay naglilingkod para sa atin, no? Napaka-swerte natin, napaka-bless natin na tayo ay naging anak niya dahil sa kabila ng mga pagkakasala natin ay tayo ay kanyang nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, mahal na dugo, na hindi lang basta nilinis kundi talagang inako lahat ng kasalanan natin, no? Upang tayo ay magmukhang talagang malinis sa kanyang harapan. At sana hindi natin ito sayangin, sana hindi natin ito baliwalain ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon na kaisa-isa niyang anak ay binigay para sa ating lahat. Dapat po ay atin itong ibahagi sa ating kapwa at sa ating mga sarili, sa ating pamumuhay sa araw-araw na upang ito ay ating gawing gabay at patnubay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Napakabuti ng Diyos. At kahit sa mga nagagawa natin, siya ay nariyan pa rin para sa atin. Ayun po, tayo po muna ay makarinig muli ng isang makalangit na awitin para sa ating gawain na ito. Mute microphone button.
Cam button. Guest but more button. Go live button. Okay, partner? Okay, mukhang nawawala ang aking partner. More button. Go live space 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 space. Go live more guest cam button. Show comments on stage. Teka lang po ah. One watching now. One mice. One watching now. One mice. Tab sheet 102. Rewatching now. One mice. Rewatching now. One mice. V8. Reconnected to V8. Talks. Muted yes. Okay, mukhang nalaglag ata ang aking partner. Nasaan na siya? One watching now. One mice. Okay, pasensya na po. Tayo ay nawala lang siglit. Naglag ng bahagya yung ating Ayun. Ayan, praise God at ikay nakabalik, partner. Akala ko nasang ka na. oo nga. Nawala na yung bahagya lang. Okay lang yon. Okay po, tayo po muna ay makarinig Diretso sa ng... mga brain concern na muna. Para mag-last na yung closing song natin bago tayo after ng closing prayer. Yes po, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin sa pagpatuloy ng ating gawain. Okay, meron ka pang song dyan, partner?
Okay, sadyang nagkakaproblema siguro talaga tayo, no? Ang ating mga ano ngayon? Signal, ayun. Pasensya na po, mga ka-inspired kayo nito. Sumisinag sa loob, isang pagkakaisa na walang katapusan. Sa mga pusong nakakita sa kabila ng walang paningin, tayo ay tumataas, yakapin ng liwanag. Bawat habang isang pag-asa na po. Okay, partner, andyan ka pa? Kasama tayong liliwanag sa gabi. Wait lang po, may mga ayusin lang tayo dito sa ano. Okay lang, okay lang. Actually, wala naman tayong problema sa signal, sa journal. Marami lang yung mga hindi na sa pangyari. Ganun talaga po, kasama yan sa ating ano, sa ating mga struggle sa buhay. Sige po, atin na pong pakinggan ang ating routine. Okay po. Lima po sa mga panalangin natin. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nababatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghatid ng tunay na kalayaan. Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manali ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit siya'y kung ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manali ka, manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manali ka, manali ka. Okay po, maraming salamat sa ating kapatid na si John Carlos Operales sa kanyang Manalig Ka. Yun. Talaga namang sa lahat ng mga dinadanas natin sa buhay natin, tayo lamang po ay manalig at ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay
sagipin at tugunin sa ating mga panalangin. Ayun. At sa gabing ito at sa gawain nating ito, tayo po ay dadako sa ating closing prayer para sa pangkalahatang panalangin sa mga request natin. Bagamat din natin nasasambit, pero alam ni Lord ang ating ninanais ng ating puso at damdamin, ng ating isipan. Ayun po. Tayo po ay magpapanalangin ng ating kapatid na si Pastora Faith. Sige po, manalangin tayo. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa sandaling ito na aming napakinggan ang iyong mga salita. Salamat sa halimbawa ng aming Panginoong Jesus na siyang patuloy na nagpaalala sa amin na ang buhay namin ay buhay ng paglilingkod. Hindi buhay na pinaglilingkuran, hindi rin buhay na kami ay mag-uutos lang, kundi buhay na magiging halimbawa sa iba. Na tutulungan namin ang iba, kami ang magiging mag-aakay sa kanila palapit sa iyo. At hindi namin hahangarin ang sarili ng karangalan kung hindi ang karangalan mo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, lalo na ang mga nakikinig at nanonood sa aming YouTube channel. Bagamat hindi man po kami nakapag-live sa Facebook ngayon, gawa ng mga technical issues. Ngunit nagpapasalamat kami sa buhay ng mga kasama namin sa YouTube, ng aming mga kasama dito sa server, ng bawat isa na makikinig pa at magbabahagi ng gawain ito. Kailangan po namin na anuman ang aming mga kahilingan, ipagkaloob niyo po na naayon sa inyong kalooban. Kung mayroon man sa amin na humihiling ng kagalingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, dinadalangin namin na pagpalain mo po sila ng kagalingan. Ano man ang kanilang mga karamdaman, naway mawala po ang mga karamdaman ito. At ang mga gamot na iniinom nila, magsilbi po nawan instrumento ninyo upang sila ay gumaling. Sa mga kapatid namin na dumaranas ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, dinadalangin namin ang kaaliwan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Nawa ang mga salita ninyo ang magsilbing kalakasan nila at nawa ang mga salita ninyo ang maging pag-asa para sa kanila na bagamat ang buhay sa mundong ito ay may dulo, ngunit may isang buhay na naghihintay, buhay na inilaan mo sa bawat magtitiwala sa iyo. Pagpalain niyo rin po maging ang mga kapatid namin na may mga problema sa kanilang mga trabaho o hindi maipromote. Nawa ay ipaunawa po ninyo sa kanila na lahat ay may kanya-kanyang panahon at may plano ka para sa kanila. Hindi man sila maipromote ngayon, hindi man sila makapasok sa mga ina-plan nila, pero may inihahanda ka na isang panibagong trabaho para sa kanila. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang mga kapatid namin massage therapists, ang mga kapatid namin ng mga guro, ang mga kapatid ng mga nag-aaral na, ang bawat magulang, ang bawat mga pinuno ng aming mga pamahalaan. Patibayan niyo po at nawa maging instrumento ang bawat isa sa amin ng tunay na kapayapaan, pag-asa at pag-ibig. Sa aming pag-iwahiwalay, tataglay namin ang mensahe ng mga salita at naway makapagpahinga po kami lahat ng maayos at mapayapa sa gabing ito. Upang bukas, gumising kami ng panibagong sigla, paglayang panibagong buhay na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. At tinatalaga po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Amen. Maraming salamat po. Ayun po. Ayan tayo nagtatapos sa ating gawain, ang ating The Blind Unity Weekly Night Live Devotion. Ayan, maraming salamat sa maraming salamat po sa lahat na nag-join sa atin sa kanilang Facebook, sa kanilang YouTube channel, kasi wala tayo sa Facebook na yun. Yes. Pag-pray natin na yung technical issue ng StreamYard dito sa mga browsers ng Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox at Safari ay may ayos na. Kasi again, ito po kasing StreamYard ay
browser-based live streaming studio. Ayun. Kaya ano bang updates ng mga browsers na ito, nakiki-upgrade din si StreamYard para makasabay doon. Kaya pag-pray po natin na sana maging maayos na. Yun. Lord willing, maaayos na po yan. Para sa susunod na ating episode ay makakapag-live na po tayo sa ating Facebook page. Ayun. Yes. Muli, kami po ay nagpapasalamat dito sa The Blind Unity official YouTube channel na nalalapit na naman po ang pagdiriwang nga po ng ating anibersaryo ngayong July 24, 2025. Huwag kalimutan at huwag kaligtaan. Tayo'y magsama-sama kapag loobin ng Panginoon ay maganda ang ating internet connection nawa. Yes. Sana po ay hindi lang magandang internet connection, kung hindi sana din ay pagkalooban tayo ng Panginoon ng marami pang mga pagkakataon na makapag-live pa rin. Amen. At, kasi halos tambak din ang ating mga yes. Tama ka. Suliranin sa Ayan, yun partner. Talagang ang dami nating mga struggle mula kanina pang umaga nga ako rin ay ganun. Pero yes. Bagamat ganun, yan ay pinagpatuloy pa rin ng Panginoon na tayo ay pagtagumpayin sa ating gawain. Ayun, kaya po rin ng Panginoon. At maraming salamat po. Muli, ito po ang inyong abang lingkod, ang inyong Lady MZ at ng taga-pangasiwa at pagmamahala dito sa The Blind Unity official YouTube channel. At ako po naman si Pastor Faith Eunice Rubante, ang inyong nakasama, at siya namang mamahala sa ating pag-live sa Facebook page natin. Yeah. Muli, abang-abang lang po. At abangan nyo yung ating devotion, God willing, next week. Yes. May kalabing siyang nating devotion at meron po tayong makakasama dyan. Hindi ko muna yan surprise ko. July 17, yeah. Partner. Ayun. Yes. July 17. Ay, happy National Disability Rights Week next week. Sa ating mga kapatirang may kapansanan. Yan ay mga araw ng mga person with disabilities. Yes. Including us. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng mawala dyan dahil tayo ay kabilang sa komunidad ng mga may kapansanan na Yes, maganda sana partner kung may pagkakataon makakapag-live tayo, no? Pero di pa natin masabi kasi di natin alam yung time na. Yes. Ayun. So, ayan. So, sa mga dyan, mga mahilig dyan sa pag-awit, ayan, sumali na kayo sa ating patimpalak, The Blind Unity God Stars Season 2. Nagaganapin ngayong Hulyo 24, 2025. Sa 5:30 ng hapon tayo mag-i-start ng ating ang tawag dito? Part 2. Yeah, part 2 na live sa ating second anniversary special ng The Blind Unity Official. Ayan, kaya huwag kalimutan. Yes. Nako. Save the date. Dahil yan ay pinaka-mahalaga. Ayun. Ayun, maraming salamat sa pagtangkilik sa aming sa ating gawain na ito. Huwag kalimutang ipag-anyaya at ibahagi upang marami pa tayong mga kapatiran na makapakinig syempre ng banal na salita ng Diyos. Yan, maraming salamat at sa lahat ng pagsubok, problema sa buhay, struggle, anuman, laban lang dahil ang Diyos ang ating katuwang. Goodbye! God bless us all. Partner, yung try run natin. Okay. Kaya lang, wala pala si question ni. Wait lang ko lang to.
Ay, kaya pala ka. End ka na.